The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. John the Baptist appeared preaching in the desert of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said, "A voice of one crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight his path." John wore clothing made of camel's hair and had a leather belt around his waist. His food was locust and wild honey. At that time, Jerusalem, all Judea, and the whole region around the Jordan were going out to him and were baptizing by him in the Jordan River as they acknowledged their sins. When he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce good fruit as evidence of your repentance. And do not presume to say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' For I tell you, God can raise up children to Abraham from these stones. Even now that axe lies at the root of the tree. Therefore, every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. I am baptizing you with water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. With winnowing fan is in his hands. He will clear his threshing floor and gather his wheat into his barn. But the chaff he will burn with unquenchable fire." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I have been saying this, that Advent entails three things: waiting, preparing, and anticipating. Waiting, preparing, and anticipating. Anticipation will dictate your emotions. Anticipation will dictate your happiness or sadness. You have heard the saying, "Expect for the worst, but hope for the best." That's a way to anticipate. There's a way of anticipating when you prepare for the birth of a child. Yung mga nanay na nanganak, alam niyo pakiramdam na kayo ay manganganak na. Alam ninyo. There's a way of anticipating a birth. A certain joy. Yung mga lolo at lola talagang tuwan-tuwa yan. Di po ba, ano? Ha? Pati mister, tuwan-tuwa. Lahat nagsasabi paglabas ng bata, "Ay, ako ang kamukha." Di ba, ano? Ako ang kamukha. Tuwan-tuwa eh. Di po ba, ano? Sabi ng mga lolo at lola, kahit wag nyo na kaming dalawin, dalhin nyo lang yung apo ko dito. Di ba, ano? Mahalaga na yung apo. Kahit gaano kasungit sa anak, ang bait sa apo ng lolo at lola. Ano po? Nagbabago. Nagbabago. There's a certain anticipation with regard to birth. But you know, there is also a different anticipation that is very difficult. A good friend, nagsimba kanina, tinatanong ko, kumusta si nanay? Sabi, ay,
nagkakaroon ng renal failure, ay matanda na. Ano po? Matanda na. Sabi ko, magdadialysis. Sabi, hindi daw kakayanin ng puso. Naintindihan niyo ba yun? Ha? Kung hindi magdadialysis dahil hindi kaya ng puso, ano mangyayari? Di po ba, Then they are already anticipating the worst. When? How? In this season of Christmas? Nadinig nyo na yan sa akin. Pag ikaw ay namatayan, hindi malungkot yung araw ng kamatayan. Hindi malungkot yung araw ng lamay. Ang pinakamalungkot, yung unang Pasko. Nawala yung mahal mo sa buhay. Yun ang pinakamalungkot. Kasi pag ikaw naman ay nasa lamay, abalang-abala ka sa sagot, sa tanong, doon sa, anong nangyari? Di ba, Lahat na lang dumalaw, anong nangyari? Di ba? Namatay ang kapatid namin noong February. Ay, nako, para walang tanong ng tanong. Nagpa-print kami kung anong dahilan. Ano po? Ha? Oo, nagpa-print kami. Anong nangyari? O, basahin mo yan. Anong nangyari? O, basahin mo yan. O, di, nakakapagod eh. Hindi po ba? Lahat na lang kukwentuhan mo. Ay, ang bata pa. Ano nangyari? Ito po, basahin. Para madali. Ano po? Maganda yun. Sana may gagawa ng ganong apps na pag kayo namatay, pipindutin nila lang what happened. Yan pala. Ilang taon na? Bata pa. Kailan nalibing? Di ganun, di po ba? Para hindi kwento ng kwento. Paulit-ulit. Nakakapagod, di po ba? But can you really anticipate the struggle emotionally? We only look at Advent in the context of Christmas. But you have to understand that the birth of Christ anticipate what? The crucifixion and death. Diba? Ang cute ng bata. Gano'n ka-cute si Jesus? Di ko alam. Ang cute. Di po ba, Pero pag nakakita kayo ng mga Hudyo, ang gaganda ng mata niyan. Di po ba? Talagang, parang lahat na kagandahan nasa kanila eh. Ano po? Pero, pag ina-anticipate mo na yan ay mababayubay sa krus, yan ay magbubuhat ng krus, na ang mga taong kanyang pinagaling, kanyang mga tinulungan, siya rin mga tao magsasabing ipako yan sa krus. There's a different anticipation. My dear friends, we participate on those anticipation. When we were much younger, during Christmas, we anticipate what? Gifts. Sana ang nanay ko namili ng mayamang ninong at ninang para pagdating ng Pasko, mahal ang regalo, di po ba? Ay kung mahirap ang ninong at ninang mo, ang regalo lang sa'yo, bless, bless, bless. Yun lang, matatanggap mo. Di po ba? Nung kiss, di ba? Yun lang matatanggap mo. Pagtanda mo, hindi na ikaw yung makakatanggap ng regalo. Ikaw na ang mamimigay. Di ba? Kaya, i-anticipate mo na yon. Ilan yung inaanak mo, yung iba, masipag mag-anak. Maging ninong at ninang, masipag sila. Pero hindi sila matagpuan. Pag Pasko, di po ba, nawawala sila. Hindi mo sila makita. Pag pumunta ka sa bahay nila, tao po. Sasagot sila sa loob, wala pong tao. Di ba? Kasi nagtatago eh. Name it. You anticipate the first day you work? Do you anticipate your retirement? And the sad story, many people fail to anticipate
their retirement. Many people fail to anticipate their old age. And because of that, we make ourselves miserable. We make ourselves miserable. Kinukwento ko po yung aming isa sa alumni namin, si Father Lito. Nung siya po ay nasa seminaryo, nasisira na yung mata niya. So, in-anticipate na niya na darating ang araw, mabubulag siya. Seminarista pa lang siya, ang tawag na namin sa kanya, bulag. Ayan na si bulag. Can you imagine? Seminarista ka pa lang, ang tawag na sa'yo, bulag. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon sa formation. Pari siya. Naging pari siya. Ngayon, kahit bulag siya, nagmimisa siya. Memoryado niya sa Eucharistic prayer. Bakit? In-anticipate niya na mabubulag siya. Kaya hindi siya nagagalit, hindi siya masama ang loob. Alam niya naghanda siya. Ano ibig sabihin? Kaya tayo nabibigo, hindi tayo naghanda. We failed to prepare because we have failed to anticipate. The lesson of Advent, my brothers and sisters, is not simply to wait, but to be able to anticipate. What are the things you don't like or you don't want? Sometimes, alam mo na naman yun kaya lang ayaw natin pag-usapan. Ayaw natin, natatakot tayo. Takot tayo. Ayaw natin tanggapin. Di pa ba, Ayaw natin tanggapin. Na habang tayo tumatanda, nababawasan na ang taon natin dito sa lupa. Pag ikaw ay bata, nagbe-birthday ka, sabihin, oy, 12 ka na, oy, 13 ka na. Di ba, Sabi ko nga kanina para lang makapasok sa sinehan noon, dapat 13. Pag sabi, oy, 12 ka pa lang, 13 na po ako, 13 na. Kulang ka pa sa buwan. 13 na po. Kulang lang po ng 2 buwan. Diba Gusto makapasok sa sinihan Pero pag senior na ho kayo. Hindi, 59 pa lang. Ayaw tanggapin. Di ba Ayaw tanggapin. Pag tumatanda ka, habang ikaw'y bata, binibilang mo ang iyong edad. Pero pag ikaw ay tumatanda na, tanggapin mo, pabawas ng pabawas ang iyong taon. If life is only 70, 80 for those who are strong, kung ikaw ay 60, 20 ka na lang. Di pa ba, 20 years to live. Pag 70 ka na, 10 years ka na lang. Ano po? Excited ka ba doon? Pag 75 ka, 5 taon ka na lang. Pagka ganon, magbili na kayo kung kahon o garapon. Di po ba, Anticipate. You will never be here forever. My dear friends, my brothers and sisters, kaya nga sinasabi ko yan sa mga anak, matanda na yung mga magulang, huwag nyo nang bibigyan ng sama ng loob. Hello? Tulala kayo. Pag matanda ng inyong mga magulang, huwag nyo nang bibigyan ng sama ng loob. Ilang Pasko na lang yan. Ilang Pasko na lang yan. Diba? Bibigyan nyo pa na sama ng loob. Diba? At huwag kang iiyak sa lamay dahil hindi mo in-anticipate ang kanilang pagpanaw. Maiksi lang ang buhay. Alam po ninyo, walang moratorium ang Pasko. Walang moratorium. Ano ibig sabihin?
Kahit Pasko, may nagkakasakit. Kahit Pasko, may namamatay. Kahit Pasko, may lamay. Walang moratorium. Why? Because whether you like it or not, this is what is life is all about. Kaya nga, sabi sa Ebanghelyo, prepare. Maghanda ka. Maghanda ka. Kaya ka bagsak, hindi ka naghanda. Kaya ka nahihirapan, hindi ka naghanda. Kaya ka malungkot, hindi ka naghanda. Hindi ka naghanda kasi hindi mo na-anticipate. Hindi po ba, ano? Mayroon pong isang matandang babae, lumapit, sabi niya, I feel so dirty, Father. Sabi ko, bakit po? Ano pong problema niyo? Pinakita niya sa akin, ang dami niyang tattoo. Ano po? Dami niyang tattoo. I feel so dirty with all my tattoo. Ayun ang isasagot ko. Di ba? May kapangyarihan ba ako na burahin niya? Di ba ba? How I wish meron akong eraser. Sige po, dahan-dahanan natin. Di ba? Wala. Bakit? Ano ibig sabihin? You fail to anticipate that you will grow old. And your skin will not be that tight. Kasi nung ikaw siguro yung nagpatato, banat na banat ang balat mo, kaya ang itsura na nakalagay dyan, maayos pa, di po ba? No? Nakangiti pa mukha ng tao. Subukan yung tiklupin yung pera. Ano po? Pag ginano nyo, nakasimangot na kasi kulubot na eh. Di po ba? No? You have failed to anticipate. Brothers and sisters, don't settle for temporary joy. Don't settle for temporary joy. As I always say this, emotions are very temporary, but decisions are permanent. Advent is not just for preparation. You can only prepare as much as you can anticipate. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.